Yan, so what's up KAG? Welcome back sa ating channel. At syempre, tayo ngayon ay magbabalita about sa mga pinakamainit na balita ngayong araw na ito tungkol naman dito kay Mayor Vico Soto na meron siyang sinabi tungkol sa mga taga-Pasig at sa kanyang mga tauhan doon sa Pasig. Also, pag-uusapan din natin yung pang 54 days ng ating codex. So, kung nasa na tayo, matatapos na ba natin ngayong araw na to ang ating codex? At syempre, ang pinaka-importante ngayong araw na ito ay ang ating Bitcoin Ipon Challenge kung saan naghuhulog tayo ng 500 kada sahod. So, today, may sahod na tayo. So, maglalagay tayo ng another 500 pesos dito sa ating ipon. At so nandito tayo ngayon sa coins.ph at bibili tayo ng Bitcoin ngayong araw na to. At good news din dahil bumagsak ang presyo ng Bitcoin, no? So nasa 73,000 na lang ata ang Bitcoin. Pero syempre, advantage yun sa atin dahil makakabili tayo ng mas mura. Pero syempre, iniisip natin na pwede pang bumaba. Ito yung kagandahan ng DCA, no? So habang tumatagal, kung nakabili ka man ng mataas, so na-average down yung iyong mga nabibili once na bumibili ka ng tuloy-tuloy. So isa to sa mga disiplina na itinuturo natin dito sa ating channel. So yan, lagay na tayo ng 500 pesos, review, tapos swipe natin to submit. So ang ginagamit ko ay coins.ph. Bakit naman coins.ph? Ang dami-dami naman magandang mga exchanges dyan. Bakit coins.ph ang ginagamit mo? Kasi nagbobodega lang naman ako, hindi naman ako nagtitrade. So, kahit na mas mataas yung spread, kahit na mas ang dali lang kasi, pwede kang maglagay from GCash, papunta sa CoinsPH. So, may pera ka na kagad doon. Tapos, hindi ko na kailangan ilipat sa mga exchange. Hindi ko naman ako magti-trade. So, dito ko na lang siya nilalagay, diretso. So, dito na natin siya, iniipon. Ngayon, ano ba ang plano ko dito? Paano pag tumaas ng tumaas to? So, hindi rin natin iiwan dito yung ating coin. So, siyempre, pag umabot ng 10,000 pesos yan, i-convert natin yan to XRP, ililipat ko sa Exodus, tapos mula Exodus, i-convert ko naman yung XRP papunta sa Bitcoin. Bakit hindi diretso na Bitcoin? Pwede naman yun CoinsPH papunta ng Exodus na Bitcoin. Malaki kasi yung gas fee, umabot ng 400 to 500 pesos at depende sa oras kung anong oras ka nag-send ng pera kasi minsan umabot ng mahal kasi ang gas fee. So XRP kasi is 25 pesos, yun ang kagandahan sa XRP kaya talagang isa rin ako sa mga naniniwala sa XRP. Isa rin ako sa nag-i-invest dito. Pero sa ngayon, ang just to be clear, Bitcoin lang ang binobodega ko ngayon. No? So wala pa ako doon sa mga altcoin. Wala pa ako nakikitang pwedeng maging dahilan kung bakit ako mag-i-invest. Tsaka isa pa, may mga investment na rin ako dati sa mga altcoin. Yung iba is profit pa rin, yung iba naman is lugi-lugi na. Pero still, yun nga, sabi ko nga, kailangan ko na magkaroon ng balance portfolio. No? Which is lamang yung USDT or yung stable coin at Bitcoin kaysa dun sa mga coins ko. Kaya ang focus ko ngayon is Bitcoin. So, kailan ako magbobodega na malaki sa Bitcoin? So, may target din tayo dyan. So, tinitingnan pa natin. Nag-research pa tayo kung ano yung magandang presyo na magsimula talaga. Pero marami na ako naririnig kaya nag-start na rin ako dito nung April. No, once nung nagkaroon ng pagbagsak ng presyo, nagsisimula na rin ako maglagay ng kahit 500. So kung sakaling ito na yung pinakababa, tumaas na. So okay lang din kasi yung mga naka-reserve ng mga USDT, USDC is magiging emergency fund ko na. So hindi naman kailangang habulin yung ganong presyo. Susundan lang natin yung plano. Tignan natin kung mag-work ito after 4 years. Yan. So punta na tayo sa ating X. So, punta natin yung sinabi ni Mayor Vico dahil napaka-importante nito lalo na sa atin. Punta natin ay si Bitpinas. Si Bitpinas kasi ang nagbalita nun. Yan. So, dito, yun, marami kasi mga balita. Yun, kagaya nito, naabalita na natin to yung payment ng stablecoin na pwede nang gamitin sa CoinSpace sa iba't ibang merchant sa Pilipinas. So, 73,000 ang Bitcoin ngayon. So, bumaba yung presyo. Kaya, hindi ko alam kung magandang timing, pero okay na rin kasi at least nakabili tayo ng mababa. Ayan, ito. Pasig City Mayor Vico Soto tells his constituents to always be aware when investing their money or giving their personal information to other projects.
statements rooted from reports of unauthorized individuals posing as LGU staff to collect personal information in exchange of crypto, which the local executive clarified that there is no passive project about crypto or digital wallets. Yan. So, ito ang quote and quote. Kung hindi lubos na intindihan ng isang bagay, kung hindi established or walang tamang papeles ang kumpanya, huwag sumali, huwag mag-invest, huwag magbigay ng inyong personal information. Iba-ibang modus, yung iba online, yung iba crypto, wala munang money out, pyramid, etc. Hindi sila mauubusan ng idea, pero wala silang maloloko kung hindi tayo magbibigay ng pera o impormasyon natin sa kanila. So, ayun. So, syempre tayo, nag-educate din tayo tungkol sa mga schemes, sa mga iba't ibang klase ng dito sa crypto. Ito naman talagang pinaka-greatest rule dyan eh. Once na merong isang certain na individual na kumausap sa inyo about investing, huwag agad basta maniwala, mag-research muna tayo. Siyempre nandyan yung nakahanda sila sa mga mabulaklak na sasabihin nila, na talaga may encourage ka talaga na bumili. So dapat hindi tayo ganon. So siyempre pera natin yun eh. Kailangan siniingatan natin yung ating mga pinagpaguran, pinaghirapan. Lalo na ang dami nai-scam na ganyan. So, nagkaroon ng, hindi ko papangalanan ko yung dalawang crypto project na ito, pero hindi ko sinasabi na ganun sila. No? Pero, ito kasing kagaya nito sinabi niya dito na pagkuha ng mga personal information. No? So, naging laganap na rin ito dati. So, naging part din ako ng community nito. At hanggang ngayon, may mga tokens pa rin ako noon. So, yung isa, meron pa rin ako yung Pi Network. Huwag naman magagalit yung Pi community sa akin Pero kasi yung Pi Network dati na issue na sa ganyan dati na which is magbibigay ka ng government ID or kahit anong verification na kinukuha sa'yo. Although yun, nabigyan ka ng airdrop dahil sa mga minine mong tokens, so naibenta naman natin ng magandang presyo yun. No? Pero still, yun yung mga bagay na pwedeng sa'yo, pangalan dito, pwedeng magamit laban sa'yo. Kagaya ng WorldCoin. Yung WorldCoin wala ako nun, no? Kaya yung WorldCoin naman, parang iris naman ang ini-scan, no? Hindi natin alam kung saan nila gagamitin yon, lalo na mga personal information na binigay natin, no? Doon sa company na yon. Pero yun nga ang pinagtataka ko kasi ganito lang naman ang logic eh. Kasi kung pagkuha na rin naman ng personal information, mga ganyan, ginagawa na rin ng social media yan, guys eh. 'Di ba? Sa Facebook, kailangan mong magpasa ng ID for verification. Instagram, at kung anumang mga social media, kailangan mo magbigay ng mga personal na information mo. So, doon pa lang sa logic na yon na mag-iingat tayo pagdating sa crypto at pagdating din sa mga personal information, no? So, hindi ko alam kung anong difference nun Hindi pa natin na talaga yun kung saan nila gagamitin. Lalo yung iris, talagang kakaiba yun eh. Yung sa WorldCoin, iris, iscan yung mata mo, then magagamit na nila yun sa anong bang bagay, no? Kaya kung magtataka kayo, minsan may mga instant na mga bigla na lang natawag sa inyo, mag-offer ng mga loans, mag-offer ng mga kung ano-ano na mga opportunity daw, pero yung pala, dahil may information na sila, pinibenta nila sa mga company. Hindi na naman iba sa atin yun, di ba? Meron pa bang hindi nakakaalam nun na yung mga information na nakuha sa atin ng Facebook? Kaya minsan nga hindi ko alam kung ano pero conspiracy ito na parang naririnig tayo ng sarili nating mga gadget. Nawasa nagbigay tayo ng keyword sa kanila. Kunyari, gusto ko magkaroon bumili plano ako na bumili ng cellphone bigla makikita mo na lang sa mga ads mo. Sa mga, pag nag-scroll ka sa Facebook or YouTube or kahit ano man, naglalabasan yung mga cellphone. No? Sa YouTube, mas naiintindihan ko kasi yung algorithm. Kung ano yung sinearch mo, halos lahat, puro ganun na ipapakita sa'yo. May ganung algorithm ang YouTube. Yun nga lang, hindi ko alam kung ako lang yung nakakapansin, pero kunyari sa Facebook, yun nga, kapag nagsalita ako ng isang bagay na parang interesado ako or napag-usapan, kaya nagkikwentuhan kayo ng tropa mo. Biglang pagtingin mo sa Facebook, lumalabas na yung mga pwedeng interesado ka sa ganito, no? So, ewan ko kung ganun ba talaga yun, coincidence ba yun o ano, pero tingin ko, may kinalaman yun doon sa mga agreements na ini-skip lang natin tapos i-accept lang natin dahil lang nabahaba, no? So, syempre, naka-access naman talaga sila sa ating mga audio, sa inner storage, no? So, nakikita naman yun ng ewan ko lang
Pero kasi siyempre ito, kagaya nito, yung mag-i-invest, yung pagkahiningan ka na ng pera, yun ang tatandaan nyo. Lagi ko naman yung sinasabi dito na hindi nyo kailangan ng ibang tao para mag-invest sa crypto or mag-trade. Pwede kayo mag-trade kahit wala kayong alam sa crypto or trading, wala kayong alam. Pwede. Nga lang, hindi naman kasi scam ang magiging problema ninyo. Lagi kayong masusunog, talo. Dahil bakit? Makikipagkompetensya ka, makikipag-trade ka dun sa mga taong experience na. Ang kalaban nyo dun, mga malulupit na broker, trader. Tapos ikaw, lalabang ka dun sa gera nang wala kang kaalam-alam. Di ba? Talagang susunugin ka ng market. Hindi yan yung mga mga kung sino-sino lang na nagtitrade doon. Mga aral yung mga yan at saka ilang taon na sa market. Mga experience yan. Lalo na pag nandun ka, nag-trade ka na. Di ba? Sipin mo nga, tweet lang ni Donald Trump, nagtataas na, baba na yung presyo. No? Ganun kalulupit yung mga magiging kakompetensya mo doon. Tapos ikaw, babanat ka doon sa isang trading platform na wala kang kaalam-alam. Pwede yun. Ikaw diretso. Huwag ka na magpadaan sa ibang tao na sasabihin nila, eksperto sila pagdating doon sa pagtitrade. Kung eksperto sila, hindi ka na nila kailangan. Sa totoo lang, guys. No? Kung ako eksperto sa pagtitrade, magaling na ako. Bakit ko pa kayo kakausapin para mag-invest sa akin? Bakit ko pa hatiin yung kita ko? 'Di ba? So kung ako lang, yun yung logic doon Kung ako lang ay gusto kong kumita, kung gusto kong kumita ng pera at magaling akong trader, hindi ko na kailangan ng pera ninyo. Pera ko na lang ang palalaguin ko, 'di ba? Ganun ang reality ng buhay. Yun ang totoong ng tao 'Di ba? So bakit kailangan mo pang humingi ng pera sa ibang tao kung talagang eksperto ka? Di ko na lang. O sabihin namang iba, dahil gusto lang naman kitang tulungan, dahil gusto ko lang din naman na ano ka lang gano'n, di bigyan mo na lang ng pera. O di kaya turuan mo. 'Di ba? Kung talagang maganda yung ang tawag dito, kung maganda talaga yung motibo ng isang tao sa iyo na nag-aalok ng mga ganyan, hindi kanya aalok yun na akin yung pera mo, i-trade natin. Hindi. Tuturuan kita kung paano ko ginagawa to. 'Di ba? Kaya sabi ko nga, doon basta ganun pa lang na sinabi na mag-i-invest ka lang, kikita yung pera mo, lalo na yung mga promising na mga mas ma-promising na mga klase ng mga returns, mag-isip-isip na kayo doon guys kasi sabi ko sa inyo 100% kung di man 99% scam yan, no? Pwede kang dumiretso, pag-aralan mo lang kung paano ka direkta. Ako lahat ng mga transaction ko pagdating sa crypto, akin lahat yon. Yung mga nasa Axie Infinity, yung mga nauuso pa rin dyan sa Facebook na nandiyan sa mga group na may mga middleman pa ulit para lang makabili ng Axie, scam yan, no? So, sinasabi ko na sa inyo, pwede kayong dumiretso doon sa Ronin. At doon kayo bumili ng sarili ninyong kailangan nyo lang naman doon maglipat ng ng pondo Meron diyan, mayroon akong diyan tutorial kung paano, no? Talagang kailangan maging disiplinado kayo pagdating dito, maging responsable kayo. Yun nga lang, siyempre, kung walang middleman, siyempre, kung paengot-engot ka sa paggagawa ng transaction, pwede ka talaga magkamali. Pero hindi ibig sabihin nun na ibibigay ang pera mo sa ibang tao para sila yung maggagawa nun para sa'yo. Pwede ka magpaturo. Daming tutorial sa YouTube. Kung hindi niyo nagustuhan yung tutorial ko, ang dami diyan pwede magturo, no? So pwede kayo mag-browse diyan kung paano. Basta yun tatandaan nyo, pag hinihingan kayo ng pera, sure daw. Sabihin nila 2% kada araw o di kaya 10% kada araw, pwede mo kitain kalokohan yan, no? Kasi hindi pa ako ganoon katagal sa market pero ang dami ko na nakitang ganyan. At minsan hindi naman ako na-encourage talaga na maglagay ng pera sa mga ganung bagay. Basta malaking lesson dito, ito yung mga eksaktong mga kahinaan na ginagamit ng mga scammers Kapag nakita nila na tiwala ka na, mas madali nila lang mapapasok sa inyo yung mga fake na token. Mabili ka nitong token na to, paano to, to the moon. Tapos bigla malalaman mo mararagful. Ponzi scheme, no? Pyramid recruitment, wallet na phishing, o ibig sabihin, yung hacking nila yung wallet mo, identity theft, pwede nila nakawin yung mga personal information yung gagamitin nila sa mga illegal, tapos sa fake investment, sa mga platform, ang daming ganyan, no? Na maglalagay ka ng pera doon, tutubo, tapos pwede ka mag-deposit pero walang withdraw.
no? So maraming ganyan, ang dami. LM Football, kung sino bang mga nakaabot noon, yung year to 2021 na magtataya-taya ng ganyan sa mga football na ganyan, no? Isa rin yan, kung familiar kayo dun sa LM Football, ganun din. Tapos yung scam na napasukan namin ng nanay ko dati, yung, ano ba yun? Kalimutan ko na, basta ano yun? Double the money every month. So yung 10K mo, after 1 month, makakakuha ka ng 10K. Tapos after 2 months, 20K naman. After 4 months, 50K. Palaki ng palaki. Pero ending, buti na lang, isa rin kami sa maagang pumasok. No? Kaya nakakuha kami. Parang nalugi kami kung magkano. No? Pero yun galing na lang doon sa kinita natin. Pero after wala pang 1 year, million-million yung nawala doon sa mga ano na yun. Halos mga teachers ang naging biktima ng mga yun. Kasi doon sila naglaganap sila doon sa mga public school, no? In-entertain pa ng school yun para magbigay ng parang product presentation. Ganun sila ka sneaky, no? Siyempre, masisisi nyo ba kami? Lalo ka mga tao na sumali. Gusto lang naman namin kumita. Way back ano yun, 2019? Parang mga 2019 yun, 2020 yun. Ang alam ko, bago mag-pandemic yun eh. Yun. So, parting mga December siguro, nawala na yon ng 2019, tapos nung pandemic, wala na. Hindi na malaman kung ano. Hindi ko na alam kung ano naging balita doon kasi hindi na rin namin pinasyadong inanong nanay ko dahil nag-profit naman kami at ang nalugi lang sa amin, yung nire-invest namin. Siyempre nagbabakasakali kami, pero still, lesson learned pa rin sa amin yung mga nangyari na ganun. Tsaka yung mga online paluwagan, yan, sa pa rin yan. Na lagay ka ng pera, yung mga 200 pesos, invite ka pa hanggang sa dumami ng dumami, tapos suddenly biglang mawawala. So, kawawa yung mga unang nagtiwala hanggang sa wala na. No? Pero still, hindi naman, ewan ko kung may nabibiktima ng 2 beses sa isang Pero syempre, mas marami pa rin tao yung hindi nakakaalam. So, yung pa rin yung mga bagay na kailangan nating agapan. No? So mag-iingat tayo palagi pagdating sa mga ganong Pasamadali lang, bibigyan ko kayo ng mga pang-filter. Ito lang yung lagi niyong tatandaan. Kapag yung crypto project na lang pag-usapan natin na kumausap sa inyo, sinabi nila nangangako ba sila na ng easy money? Pag-isipan mo na kagad yun. Pwedeng scam yun. Pangalawa, gumagamit ba ng pangalan ng gobyerno kagaya na sinasabi ni Mayor Vico? Gobyerno, celebrity. So pangalawa na yun na red flag. Pangatlo, may pressure ba na sumali agad? Ibig sabihin, pag sinabi mo na pag-isipan ko muna, biglang ang mangyayari niyan, ay hindi, bala ka, baka mamaya maunahan ka pa ng iba kasi ang plano ko sana kung pumasok ka dito, ibibigay ko sa'yo, under mo sana si ganito, parang pyramiding, di ba? Pyramiding na style na ganyan. Alam ko yan dahil galing din ako sa networking. Nga lang, more on product selling kami, hindi kami sa more on recruitment. No? So, dati nung panahon na boom din yung networking, so ganun yun. So, para makasali ka, mamadalin ka, para dun sa baba mo daw, maglalagay ng mga downlines, ganyan. No? So, pinipressure ka na makasali ka agad para bang inuudyukan ka na umano agad. Sunod ay, malabo ba kung saan ang gagaling ang kita? Yan. Yan naman, talagang mahirap i-filter kasi bakit? Siyempre, hindi mo naman talaga control yun. Hindi mo naman alam. Meron ba nagtanong ng ganun na in-invite ka, tatanungin mo, paano kayo kumikita sa ganun? Hindi eh. Kasi ang utak ng tao, siyempre, ang iniisip niya, yung magkano yung kaya kong kitain. Pero isa rin yun na kailangan na silipin ninyo. Kung malabo yung dahilan kung paano sila kumikita ng ganun. Paano nila na ipoprovide yung ganun kalaking pera. Saan galing? No? So, kailangan alam natin yung mga ganung bagay. Tsaka yung mas maraming usapan tungkol sa reward kaysa sa mismong produkto, yun, red flag na yun. Kasi bakit? Ibig sabihin, wala talaga silang produkto na ibinebenta, wala talagang serbisyo na ipoprovide, wala talagang kwenta yung project. Pero puro na lang reward, puro na lang kitaan. No? So, kailangan maging mas utak tayo, maging aware tayo sa mga ganung bagay. So, iwasan natin yung mga ganon. Tingnan natin muna natin yung research muna natin. Huwag kayo magmamadali. Diba? Maraming mga legit naman dyan na mga investment platform na pwede nyo subukan. Nga lang, sabi ko nga, hindi kasi easy money. No? Yung sinasabi nila na ganyan is hindi easy money.
Kaya talagang hindi mo rin talaga masabi. Siyempre tayo, gusto natin mabilis yung kitaan. Pero tandaan nyo, pagka ganun, sobrang promising na isang project, malamang scam yun. Yun. So, punta na tayo sa ating Codex. Ating Ronin wallet. Yan natin. So, pang 54 days na natin, no? So, parang ngayon na natin matatapos tong pang ating Codex. So, ating mga task ngayong araw is scrap 5 items. So, okay na tayo dyan. By any evolved Axie. Talagang sumabay pa ng evolved Axie to. Pero sige. Buy pa rin naman yan eh. Buy 1 consumable, buy 1 premium, buy 3 premium. Grabe naman to. Palitan na natin to guys. Masyadong mahal to eh. Hindi na natin kailangan gumastos pa ng malaki eh. Buy 3 Coco Choco. Buy 3 Coco Choco pa rin. Wala na, matatapos na rin naman kasi natin. Kaya palitan na natin yung iba. Bawas muna tayo ng gastos. Release any aqua, ayoko na. Pero na lang tayo. Yung simple lang, feed 1 premium Coco Choco yan, pwede yan. Feed 1, buy 1 consumable, buy 3 Coco Choco, win 1 rank, open 3 regular pouches. No? So dito muna tayo sa open 3 regular pouches muna tayo. Yan. So kayo ba, meron ba kayong mga na-experience na ganyan? I-comment nyo nga dyan sa baba kung ano yung mga naano nyo dating mga scam na ganyan. Hindi roll pala to. Kaya mag-iingat tayo pagdating lalo na yung pera natin na pinaghirapan. Siyempre ayaw naman natin na yung 10,000 mo magiging 10,000 ko, di ba? Naging joke nga yun eh pagdating sa ano. Pero siyempre mahirap pag ikaw yung naloko. Kaya para hindi tayo maloko, kailangan maging mapanuri tayo sa mga sinusubukan natin. So, bili tayo ng 3 nito. Soro na lang ipambibili natin. May USDC pa ako. 3 lang naman. Insufficient balance. Wala na talaga akong USDC. No? Soro na lang. Ano ba to? So, 3. 13. 3 lang. So, 0.04 USDC. So, 2 pesos yun. 0.6 pa. Ron pala yun. Ang sunod ay, buy any evolved, craft 5 item, buy consumable. Pwede, okay na tayo dyan. Buy any evolved na lang tayo. Axie. So, ron ulit ang ating pambibili. Ang evolved Axie dito. Yung virgin. Ito, virgin pala itong dalawa eh. Virgin naman itong dalawa. Ito na lang. 1.23. Napatay namang 1.22 dito. Na naka-evolve. Yan. So, tingnan nga natin tong term alternate na to. Ayaw maklik. Nyari, refresh muna natin. Yung term alternate na yun kung magkano. Tingnan muna natin kanyang mga cards. Ito pala naka-wing coin eh. Ba't kaya ang mura lang na ito? Yung mga cards nito. Kasi may ano siya, may poison siya eh. Champ, smart shot, naka-turnip. Naka-turnip. Ito na lang siguro. No? Ito na lang. Ating bilhin. So, oran ang ating pambibili. So, magkano siya? 1.24. So, sa USDT natin siya kino-compute, no? Para madaling masundan yung presyo. So, 77 pesos. Yan. So, punta na tayo doon ulit sa ating bounty board. Ano pa bang kulang natin dito? Buy 1 consumable. Feed. Feed 1 premium Coco Choco. So, sa feed 1, so dito tayo kay Princess. Hinahabol natin ang kanyang level.
Yung ating bagong biling Axie, ito yung isa nating Nightmare na binili. Baka next season na lang natin ito magamit, no? Tapos sa Feed 1 Premium, buy 3 Coco Choco, okay na tayo dyan. So punta tayo sa bounty board, verify na natin ating mga tasks. Yan, so Craft 5, buy any Evolve, buy 1 Consumable, Feed 1 Premium, buy 3 Coco Choco, win 1 rank, saka open regular pouches. Yan. So refresh natin, tingnan natin kung pang ilan na tayo sa leaderboard. Bumaba na naman to, pang 900 tayo kahapon eh. So parehas lang, 950 yan. At level 20 na tayo. So yun, natapos na natin ang ating codex. Tapos na natin ang ating codex. So makukuha na natin ito. Black Kilindal at syempre yung orb. Ito. Hindi nakuha. 350 points. Tapos yung story. Yung ating story. So play muna natin to. Tingnan natin kung anong ibig sabihin. The corrupted pot golem did not fall when the kiln collapsed. It fled into the forests bordering the ravines, drawn to places where spirit clay still whispered, and the land remained wounded. There, it learned to wait. Its fused spirit clay body hardened with time, absorbing the echoes of Hasa's breath left in the soil. Roots curled around its limbs. Moss crept across its surface. Parang dito To the nasama na yung untrained eye, it could be mistaken for a Hindi ko talaga ruin maintindihan yung kwento nito. or an abandoned shrine. The corrupted pot golem Does does not not wander. wander. It stands watch guarding It stands something. watch, guarding something buried deep beneath the forest floor. Something the land Hindi ko maintindihan has talaga yung not kwento nito. forgiven. And it will Sana not may magano remain nito, no? Yung magkikwento undiscovered ng mas ano, no? forever. Grabe yung mga kwento kasi nito eh. Parang naano ko dati nung bata ko. Ito yung mga usong-uso na mga mga kwento eh. No? So ayun, nakuha na natin yung Black Kilindal at saka yung check nga natin sa ating inventory. Sa consumable, hindi pala consumable yun, materials. So, season 1 orb, wala pa yung Ba't ganun? Ba't di ko pa nakuha? Anong nangyari? Ba't wala pa yung ko? Spirit orb. Wala. Baka pagkatapos pa, no? Pagkatapos pa ng season, saka mo wala makukuha yung spirit orb. Hindi, nabibenta na yung iba eh. Ba't ganun? Tingnan natin ulit. Yung iba, may nagbebenta na nito eh. Bakit yung sa akin hindi ko makuha? Tayo dyan. Baka meron tayong hindi nakalock eh. So may isang level pa. Sabihin may isang level pa. Bagay, malalaman natin to bukas, no? Tingnan natin kung anong completion token of the Codex Season 1, Songs of Soil, whose true power may be revealed in the future. No, tapos ko na lahat eh. Ganun. So, bali, bukas, tingnan lang natin, baka lang. Pero, ang ating, yung ating accessory na, tingnan natin, check natin kung nakuha na. Ayun, si Black Killing Idol. Ayun. Equip natin. Hanap tayo na may equipan dito. So, yung bago na lang nating Axie. Doon natin equip yung ibang Axie natin. Saan na yun? So, hindi pa natin ito napapangalanan. Huwag muna natin siya pangalanan, saka nakapagkagagamitin na natin. So, ang available natin, ang dami ko na nitong mata, 6 no. So, equip na natin. Tapos, sa body, wala. Ito, yung pakpak. Ito natin yung pakpak. Tapos, nasa na yung Nasa na yung... Ito na lang. Nightmare siya na kamay. Eye worm. Tapos, ito... Black Killing Idol.
Hi, Idol. Yan. So, meron na rin siyang mga accessory, no? So, isa na rin siya sa ating mga gagamitin lalo na for next season. So, pag-isipan na lang natin kung ano ipapangalan natin sa kanya. Yun. Mga tinland, sana mapakinabangan natin sa darating na terrarium. At, si Pangat, tingnan nga natin ulit yun. Bakit hindi nakuha yung ano natin? Yung sa codex. Kaya ganun. Baka kailangan mo pang lagpasan to. Wala namang bar dito sa gilid. Oh. Ano? Whose true power may be revealed in the completion token of the C Codex Season 1. Baka nga bukas pa to. No? Bukas pa siguro makukuha yan. After pa ng reset. No? So yun lang, no? Maraming salamat sa inyong lahat, mga Lodi, ating mga supporters and subscribers. Thank you so much sa inyong lahat. Tapos kung i-like and share lang ating mga video, at syempre kung meron kayong mga comments at mga reaction doon sa ating mga videos, comment down below kung ano yung naiisip niyo doon sa ating mga thoughts, lalong-lalo na dito sa mga pinakita natin na sinabi ni Mayor Vico. Sana mag-ingat tayong lahat, lalo na pagdating doon sa ating mga pinaghirapan. No, ang hirap pag-ipon tapos iiskamin lang ng ibang tao. Marami talagang tao na hindi marunong lumaban ng patas, so kailangan mas maging mapanuri tayo sa mga papasukin natin. Ang crypto, ginawa yan para maging tool, hindi yan ginawa para maging burden palalo sa atin. No? Thank you so much sa inyong lahat, at syempre makita-kita lang tayo sa arena. Game on!